Maraming tumaas ang kilay sa pahayag ng kalihim ng DTI na kasya ang 500 pesos na budget pang Noche Buena. Kabilang dyan ang mga rider na maliit lang ang kita kahit na inaabot ng maghapon sa kalsada. Narito ang aking report, dokumentado. Sa panahon ngayon, naging normal nang mag-book ng delivery rider. Isang click mo lang na andyan na sa pintuan mo ang in-order mong pagkain o padala. Ngunit sa likod ng bawat booking ay kadalasan may kwento ng sakripisyo na hindi na ilalahad. 6 na taon ng part-time rider si Jerwin. Kapag naka-day off sa kanyang duty bilang service crew, ginugugol ni Jerwin ang buong maghapon sa pagde-deliver. Ano yan, ma'am? Pagkain, ma'am? Nag-uumpisang tumanggap ng booking si Jerwin alas 9 ng umaga. Kadalasan tumatanggap si Jerwin ng 2 hanggang 3 sabay-sabay na booking para makatipid sa gas. Mabilisan lang ang pagkain ni Jerwin para muling mag-accept ng panibagong booking. Madalas sa lilim lang na puno itinatawid ni Jerwin ang kanyang simpleng pananghalian na nakatago sa ilalim ng upuan ng kanyang motor. Nakakatakam ang mga pagkain na nakikita niya bago ihatid. Sapat na raw na pampagana habang kinakain ng konting ulam niyang adobo na nakalagay sa lalagyan ng ice cream na pinuno ng kanin. Okay naman yung sweldo naman. 6 hanggang 700 piso lang ang kinikita niya sa halos 6 na booking sa isang araw. Kada booking may porsyento na kinakaltas sa kanilang mga rider. 20% commission po siya. So, every booking po namin, kinakaltas din po agad yung 20% niya po na sa wallet po namin. Halimbawa, sa booking na nagkakahalagang 120 pesos mula Cubao papuntang Makati na nasa 14 na kilometro ang layo, kung ikakaltas ang 20% ay matitira sa rider ay 96 pesos. Dito na niya kukunin ang panggasolina niya. Hindi raw kalakihan ang take-home, kaya lahat na ng pagtitipid ay ginagawa ni Jerwin. Madalas po, nagbabaon ako para makatipid ako. Kulang talaga po. Kasi hindi lang naman yung pagbabasehan mo yung kinita mo nung araw na yun. Kasi may puhunan tayo dyan, unang-una motor. Opo. Kasi yung motor, isang piyesa lang po yung masira dyan. Yung kita mo na maghapon, ubos agad dyan. Maliit na nga ang kita, madalas pa raw may aberya. Mayroon po yung sa mga client namin na overweight, sobrang laki ng mga pinadadala, tapos isa pa po dyan, wrong pin. Sa mga nasabing sitwasyon, laging rider ang talo ayon kay Jerwin. Pag nagreklamo po yung customer, agad-agad po yung agent nila na magtatawag po sa rider. Sa daming karanasan ko po sa mga ganun, wala pa akong naipanalo kahit isa eh. Talaga? Reality lang yun. Ang bawat pick-up at delivery ay panibagong pakikipagsapalaran sa kalsada. Sinasalubong man ng pagsubok ang bawat ride, hindi maitatanggi na sa bawat pag-book nakasalalay ang pagpapatuloy ng hanap buhay ng mga dakilang rider tulad ni Jerwin. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.